We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay matapos mabangga ng kotse ang 29 anyos na driver ng motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok Claire Lacanilaw. Patay ang 29 anyos na lalaki matapos mabangga ng kasalubong na kotse ang minamaneyong motorsiklo sa Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Menard Maningding, residente na Barangay Ambonao. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na umabot ng buhay. Ayon sa PNP, nag-overtake ang kotse kaya nabangga ang kasalubong na motorsiklo. Pagka-overtake niya gano'n, nasalubong niya yung motor. Kaya po doon nagkaanoan sila, nabangga niya. Tapos dinala po sa ospital, dead on arrival po yung nagda-drive ng motor. Tinawag lang ng pinsang ko. Tapos pumunta na kami doon. Naiiyak ako. Nasa kustodiyan ng pulisya ang driver ng kotse. Tumanggi nang humarap sa kamera ang driver. Ngunit ayon sa kanya, walang ilaw ang motorsiklo ng biktima. Medyo naano lang kami nung gabi, ma'am. Bumalaga na lang bigla kasi walang ilaw yung motor nila. Sasampahan ng kaukulang kaso ang driver ng kotse. Tamang condition tayo pag nagda-drive para maano natin. Hindi tayo basta-bastang nag-overtake na yun pala may kasalubong ka na kung lumilipad yung utak nila or something. Dapat yung nila, yung mind nila pag mag-focus lang sa pagda-drive. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Isinugod sa ospital ang mahigit sa 40 estudyante sa San Nicolas, Pangasinan matapos daw biglang manghina at mawala ng malay. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Sir, grabe na ng mga estudyante dito. Ang dami. Ang daming nagsimatayan. Hindi namin alam ano. Sa cellphone video na ito, nakuha sa loob ng San Felipe Integrated School sa San Nicolas, Pangasinan, makikita ang ilang estudyanteng binuhat para dalhin sa ospital. Ang mga estudyante, bigla na lang umanong nanghina at nawalan ng malay. Kabilang dito ang 12 anyos sa si Angelica, hindi tunay na pangalan. Kwento niya, una raw siyang nakaranas ng pagkahilo at pananakit ng tiyan. Sumakit po yung ulo ko, tas sumakit din po, iba na din po yung pakiramdam ko. Tas parang may pumunta dito po sa tabi ko, nanlalamig po ako. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang paaralan, pero tumanggi ang mga school official na magsalita sa harap ng kamera. Pero iniimbestigahan na raw nila ang insidente. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng DepEd Region 1, heat exhaustion ang nakikitang dahilan sa insidente. Yes, nakarating sa amin yung balita kahapon at nagbigay naman tayo ng instruction din sa ating mga school authorities na subaybayan ng kalagayan ng mga learners. Ang ng kalagayan ng ating administrator ay due to extreme heat. Katuwang ang mga opisyal ng barangay sa pagdadala sa mga estudyante sa ospital. Noong Lunes, meron ng isa. Tapos yung sa Martes, meron na naman yatang 2. Pero Miyerkules, merong 4. Meron kami na naman itinakbo. 4. Ngayon, nung kahapon, yun na, sobrang dami na halos sabay-sabay. Sa inilabas na pahayag ng Municipal Health Office, base sa kanilang investigasyon, mass hysteria ang nangyari sa aabot sa 44 na mga estudyante kung saan nakaranas ng chest pain, muscle switching, hirap sa paghinga at pagkawala ng malay. Ayon sa Health Authority, wala umanong malinaw na medical explanation sa mga sintomas ng mass hysteria. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio,
One North Central Luzon. Naranasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City ang pagtaas sa demand ng imported meat o frozen meat. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng Market Division, ganoon din ng Veterinary Office na regular ang inspeksyon na isinasagawa sa mga karne ng baboy na ipinapasok sa mga pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Nararanasan ng mataas na demand sa imported frozen meat sa Dagupan City. Mula sa 20 hanggang 30 kahon ng frozen meat, mahigit 40 kahon na ngayon ang pumapasok sa mga pamilihan sa lungsod, mas mataas ng 25%. Wala naman pong limitation, ma'am, as long as kompleto po yung documents nila at saka tama po yung handling. Mahal po kasi, hindi na po kaya ng mga mamimili. Kaya ganito na lang kinukuha namin. Bukod sa mababang presyo, kabilang sa dahilan ng mataas na demand sa frozen meat ang kukonting supply ng fresh meat na nararanasan kasabay ng pagtama ng ASF sa ilang lugar. Mas mahirap po sa amin ng mga fresh, mas natatalo po kami kasi mas mamura ang frozen. Pero best po mas bumili po sila ng fresh meat. Samantala, mula sa 210 pesos, bumaba sa 190 pesos ang kada kilo ng manok sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pero kahit bumaba, malayo pa rin umano ang kasalukuyang presyo nito kumpara sa normal na presyo ng manok na nasa 170 pesos kada kilo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang produksyon ng manok sa bansa. Marami rin umano sa local supply ang galing sa Region 1. Sinabayan rin ito ng importasyon ng manok. Continuous yung production natin. Yung problema is lumaki yung import na pumasok. Chris, sa ngayon nasa 300 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Ito yung fresh na meat. Habang ang frozen naman ay nasa 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Medyo malaki yung difference na nasa 80 hanggang 100 pesos kada kilo. Samantala, tiniyak ng Veterinary Office na safe for consumption ang lahat ng ibinibentang karne ng baboy, mapa fresh meat o di kaya ay frozen meat sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Compliance rate ng mga rice retailers sa Pangasinan sa price ceiling nasa 92% ayon sa DTI Pangasinan. Alamin sa report. Sinimulang ipatupad ang Executive Order No. 39 o price ceiling ng bigas noong September 5, 2023. 41 pesos per kilo ang regular milled rice at 45 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Base sa tala ng Department of Trade and Industry, as of September 19, nasa 92% pa lang ang compliance rate ng rice retailers sa EO 39 sa Pangasinan. Ilan sa kanila, isa lang sa 41 o 45 pesos per kilo na bigas ang benta. Ang iba, puro special rice na lang ang binibenta. Yung iba kasi hindi puro rice lang ang tinda nila eh. Yung iba parang sari-sari store o, tapos mayroon silang panindang bigas. No? So yun yung mga naiikot natin na medyo hindi compliant sa ngayon. Hirap din umano ang mga rice retailer sa Mangaldan Public Market na magbenta ng 41 pesos per kilo na bigas. Kaya well-milled rice na 45 pesos per kilo na lamang ang pinakamura nilang benta. Kung may 41, logi rin tayo ma'am. Kasi plastic pa namin. Pero okay lang yung 41 kung mababa talaga. Base sa panuntunan ng DTI, tanging mga rice retailer na nagbebenta ng parehas na regular at well-milled rice sa kanilang store ang mabibigyan ng ayudang 15,000 pesos. Dapat meron din silang permit at kabilang sa micro-enterprise. At saka micro-enterprise, ibig sabihin ang kanyang capital ay 3 million below. Halimbawa mayroon sila micro-enterprise, may license, pero nagbibenta siya ng regular milled 41 pero will milled niya 47 or 46, hindi siya qualified kasi dapat compliance doon sa dalawa. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, inabangan ng fans ang mga cast ng Maging Sino Ka Man sa Kapuso Mall Show sa Balanga City, Bataan. Tunghayan sa report.
Happy ang fans sa pagbisita ng cast ng Maging Sino Ka Man sa Balanga City, Bataan. Present sa mall show ang main cast, ang tambalang barda ni Nakapuso Primetime Princess, Barbie Forteza at pambansang ginoo David Licauco na pinakilig ang fans sa kanilang duet. Daw sina Barbie at David sa mainit na pagtanggap at walang sawang suporta ng kanilang fans na hindi sila iniwanan simula pa sa kanilang unang pagtatambal sa historical fantasy drama series na Maria Clara at Ibarra. Well, syempre nagpapasalamat po kami sa lahat na nagpunta and for spending the day with us. We really enjoyed and na-enjoy din namin. Ito yata yung first mall show na nag-duet kami. Yes! Oo, kasi singers po kami. Yes. Masaya kasi meron na akong kasama sa stage. Oh! Breathtaking performance naman si Hannah Priscillas na siyang kumanta ng official soundtrack ng Maging Sino Ka Man. Nagsilbi namang host sa event si Rain Machenzo na isa sa mga cast ng Maging Sino Ka Man. Kanya-kanya namang abang ang fans sa kanilang mga idolo. David po, crush ko po kasi siya. I love you. David, I love you. Nakakakilig po sila lagi. Si Barbie po. Cute po siya. I love you, Barbie. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsasagawa na raw ng investigasyon ang pamunuan ng Bayambang National High School matapos mangyari ang suntukan sa pagitan ng dalawang estudyante na nakuhanan pa ng video. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng Bayambang National High School ang suntukan ng dalawa nilang estudyante. Nakuhanan pa ng video ang insidente at kumalat sa social media pero agad din binura sa panawagan ng otoridad. Ayon sa pamunuan ng paaralan, agad na ipinatawag ang mga magulang ng mga sangkot sa insidente. Kinukundina ng pamunuan ng BNHS ang anumang uri ng karahasan sa loob at labas ng paaralan. We call the parent kung anong magiging desisyon nila pag haharapin sila. And depende po sa principal namin kung ano ba ang magiging ano dun sa mga bata. Siguro sa mga bata, further counseling and follow-up siguro, further counseling sa kanila para ma-realize nila na mali yung behavior nila. Sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang insidente sa simpleng sagian hanggang sa nauwi sa suntukan. Sugatan ng 17 anyos na lalaki na patuloy na inoobserbahan sa ospital. Sasampahan naman ng kaukulang kaso ang nanuntok na 19 anyos na lalaki. Bago po sila nagpag-abot nung kahapon, kadaan, nagkagirian itong dalawang na tao noong September 19, 2023. Hanggang sa nagkaroon ng siguro bullying sa kanila, nagkantsawan, hanggang kahapon nagpag-abot sila sa kalsada at doon na nga po nagsuntukan sila at tatamaan ng 17 years old sa may panga. Sa inilabas na pahayag sa social media ng lokal na pamahalaan hinggil sa insidente sa Bayambang National High School, mariin nilang kinokondena ang insidente ng karahasan sa mga estudyante. Wala umanong puwang ang anumang uri ng karahasan, lalo na sa mga kabataan. Samantala, paigtingin ng pulisya ang pagbabantay sa mga paaralan upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nasawi ang 58 anyos na babae matapos na madaganan ng natumbang puno ng papaya sa kasagsagan ng malakas na ulan. Tutukan sa report. Tulala at halos hindi makapaniwala ang anak na si Rizalina sa sinapit ng kanyang 58 anyos na ina.
matapos madaganan ng puno ng papaya ang kanilang bahay sa Barangay de la Paz Norte, lungsod ng San Fernando. Nanlulumo ang kanilang pamilya dahil bukod sa nawasak ang buong bahay, ay nawalan pa sila ng mahal sa buhay. Siyempre po masakit po sa amin, lalo na hindi kami nag-usap ng nanay ko. Yeah. Sorry. Nasa si mama ko. Patawad po, mama. Sa paunang investigasyon ng pulisya, kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nang mangyari ang insidente. At tanging ang biktima lang na si Lolita Reyes ang nasa loob ng bahay. Pagsakan ng kanyang bahay, ang bahay kasi niya made of light materials. Ang kanyang kapitbahay, nung narinig yung pagbagsak ng papaya, ay sinilip nila ang kanilang kapitbahay at nakita nila na dadagkanan ito ng puno ng papaya. Nung umuwi ako, hinahanap ko siya, wala na, nakita ko na lang yung papaya, nakatomba. Pero yung asawa ko, yung tumulong, yung dito, yung kapitbahay namin. Kami lang ako kasing dalawa dyan eh. Kailan mo dalawa? Tapos yung hangin, tsaka yung, yung ulan. Hindi niyo inakala na babagsak? Oo, di ko akalain na babagsak. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Aabot sa mahigit 20 talampakan ang taas ng puno na natumpa sa bahay ng biktima. Talagang nasira siya ng papaya, talagang nadaganan siya. Sana yung mabubuting puso, magtulungan po kami na magawa uli yung bahay namin. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang estudyante naman na sumasailalim sa ROTC training sa Mangaldan, Pangasinan ang nahilo dahil sa init ng panahon. Narito ang report. Halos sunod-sunod na nahilo ang mga estudyanteng sumabak sa pagsasanay ng Reserve Officers Training Course o ROTC unit ng isang kolehiyo sa Mangaldan, Pangasinan. Ginanap ito sa open field ng Mangaldan Central School dahil na rin ito sa sobrang init ng panahon. Agad naman silang inasikaso ng medical team. Kasi po mainit po ang panahon. Tapos hindi po ako kumain. Yun po dahil po siguro sa climate change po. Tapos may sa kanya-kanya po silang health issue. Pero yung iba po kasi, siyempre po sa kanya-kanya po nilang bahay. Siguro po nasa lang po sila. Nasa bahay lang po, nag-cellphone. Isinasagawa ang training sa field para patibayin ang resistensya ng mga estudyante. Pero babaguhin na raw ang schedule ng training, lalo't tumitindi ang init ng panahon. Samantala, dahil din sa nararanasan pa ring mainit na panahon, pinapayagan ng mga learner ng Mangaldan Central School na hindi muna magsuot ng uniform para maging komportable sa klase. May nakaantabay na mga ventilador at sapat na inuming tubig sa bawat classroom. May tubig din kami. At the same time, yung towel nila, nire-require ko din sila na magdala ng extra shirt po. Malinsahan yung naranasan po natin ngayon dahil po yung hangin po natin na nagkagaling na sa East Pacifico, yun po yung isang epekto at saka yung sinag ng araw. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan na posibleng mamuo bilang sama ng panahon. Nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng bansa. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mataas ang tsansa nitong ma-develop bilang low pressure area. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may malalakas na ulan sa Benguet, Isabela, Mountain Province, Nueva Ecija at Tarlac. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao, dapat din pong maging alerto dahil malaki rin ang posibilidad ng pag-ulan. Kasado na ang pagbubukas ng NCAA Season 99 sa darating na linggo. Tunghayan sa report. That the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 98 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asan ang mas intense na bakbakan. Maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events.
Forfeit championship daw ang goal ng Letra Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Layunin daw ng NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampiyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa linggo ng opening ceremony ng NCAA Season 99, new heroes of the game kung saan magpiperform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star, Alden Richards. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Samantala, bilang ng enrollees sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, bumaba kumpara noong nakaraang school year. Narito ang report. Hindi pa raw naabot ng pamunuan ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City ang 100% bilang ng enrollees ngayong school year kumpara noong nakaraang school year. Ang percent lang na nakamit ng school ay 90% compared to last school year, which is 1,983. This time, we have an enrollment of 1,799 and that is equivalent to 90%. So 10% more. Maibalik sana yung mga batang yon. Mababa raw ang enrollees sa kindergarten. Base rin sa tala ng Department of Education Region 1, sa kabuuan, nasa 1.2 million pa lang ang bilang ng enrollees ngayon, kumpara noong nakarang school year kung saan nasa 1.4 million ang enrollees. Pero lumalabas din umano sa tala ng Philippine Statistics Authority na sadyang mababa ngayon ang bilang ng populasyon na nasa age range para sa elementarya at sekundarya. Maliit yung bilang ng mga nag-enroll na kindergarten kumpara doon sa malaking number naman ng grade 12 na nag-graduate. Gayunman, nagsasagawa pa rin ng child mapping ang DepEd upang matukoy ang mga learner na hindi pumapasok sa eskwela at mahikayat silang mag-aral. Samantala, magtatagal na lamang ang late enrollment hanggang sa katapusan ng buwan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Bagamat malakas sa mga nagdaang bagyo, nakitaan ng malago at masaganang ani ang Dibtong Ivana, Batanes sa unang araw ng pag-ani ng upland rice sa bayan. Ayon sa Provincial Agriculture, nasa 1,000 metric tons daw ang inaasahan ngayong harvest season. Prioridad ng Provincial Agriculture Office ang food sufficiency sa probinsya, lalo na sa bigas at gulay. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ang hydroponics na paraan sa pagtatanim ng high-value crops at highland vegetables upang mabawasan ang pag-aangkat ng mga gulay. Samantala, flavors of Thailand maaaring matikman sa Pampanga. Atin niyang lasapin sa report. Craving for some Thai food, kapuso? If yes, worry no more dahil pwede mo nang ma-experience ang the best of Thai cuisine sa Pampanga. Pinangalanan nitong Mekeni Takeover Thailand, kung saan ibinida ang iba't ibang Thai food na napamahal na sa panlasa ng bawat isa. Name it, they have it.
Mula sa mga all-time favorites tulad ng Pad Thai, Tom Yum at Shrimp Cake Donut, hanggang sa mga in-demand na Thai food tulad ng fried fish with lemongrass and lime, Thai crispy pork belly, chicken in pandan leaf, pineapple rice at iba pa. It's the pancit of the Philippines, the Pad Thai, you know. The Tom Yum is the bulalo, or the sinigang. So you can compare basically the idea behind of it's affordable for everybody, and it's the base what people grow with. Then from there you expand, you know. Must try din ang kanilang special salads featuring crispy banana salad, spicy fruit salad, Thai beef salad, at pomelo salad with tamarind sauce. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala sa listahan ang paboritong Thai dessert na mango sticky rice. Kilala ang Thai cuisine sa kakaibang kombinasyon nito ng mga pagkain. All those things from different culture because it's a land approach from China, you have Vietnam, Laos, Myanmar, you have Malaysia and everything. So all that culture came over there. I think they get, the little bit from everyone and use it to make the best out of it. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Mga kapuso, 94 days na lamang Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.